Meron lang po akong sasabihin na 5 bagay na gusto kong marinig natin lahat. Okay? Unang-una ho, gusto ko kayong batiin ng Merry Christmas at Happy New Year. Maski na meron tayong COVID, mag-pretend na lang tayo na maging masaya tayo at sumunod tayo sa IATF na mag-face mask tayo, paglalabas tayo, face shield, at iwas sa maraming tao para rin sa kabutihan natin yan. Okay? Okay. Ang pangalawa ho, na ano ko sa inyo, gusto kong magpasalamat. Ang grupo namin, ako 10 na ang grupo ng Pitmaster Cup, sa mga sumali sa Master Breeders' Cup 2020. Nag-guarantee po kami ng 95 million this year. Actually, ngayon ang championship, ang sumali, more or less, nasa 10,053 na mga breeders. Okay? At ang premyo, inabot ho ng 125 million. Ibinigay po namin lahat yan kasi may mga 5,000 per win. Yan po ang tulong ng WPC Group sa ating mga mamamayan at ng mga sabungero. Ang pangatlo po, sino po ba ang mga nakinabang sa mga ginawa ng mga WPC Group? Nakakataba po ng puso na naririnig namin na sa mga OFW, sa yung mga nasa barko, na sinasabi nila, tumatawag sila, nag-i-email sila na sa halagang 100 pesos na load, nakakapanood sila ng palabas namin almost 24 hours every day. Hindi po napuputol yan, tuloy-tuloy. Yan po ang napaglilibangan nila. Although yung iba nagsusugal, pero cool lang. Yan nga ipapayo ko, lahat ng mga naglalaro rito, hindi ho namin kayo hinihikayat magsugal lahat. Mas maganda, moderate lang lahat. Maski na anong ginagawa natin, kailangan moderate lang. At ang iba pa, ang sumunod pa, kapareho ng breeders, factory ng mga feeds ng manok, laboratory na nagbebenta ng mga vitamins, antibiotic, lahat ng mga gamot na ginagamit sa mga manok. At sa buong industriya na nung magkaroon tayo ng COVID, nung mga February, March, sa totoo lang po, nawala na po ng pag-asa lahat. Yung mga ibang manok na mga binibreeding, pinagpapatay na ho dahil hindi kayang pakainin. Ngayon, noong mga bandang July, naisip po namin na nung medyo nakapag-adjust na ang tao sa COVID na yan, natuto na ang gobyerno na i-kontrolin. So nagkaroon na ng mga MGCQ na kung ano-ano. Nag-start na inayos namin lahat itong ano natin, itong video natin. Tapos so far naman, nagsimula pumick up lahat at gumanda na nga. July, August, September, hanggang ngayon. Ang industriya, maski checkin nyo, nabuhay na uli lahat. Ang mga manok, nabenta na lahat. Although at least makikita nyo naman, wala kayong mababalitaan na nagkasakit sa mga farm, na mga COVID. Medyo sa tingin ko naman po ay mga grupo ng mga mananabong, na-educate naman ng ayos dahil nag-uusap-usap naman lahat kung paano ang dapat gawin. So lalo na ngayon nagkaroon tayo na mga video stream na ganyan, video betting, ganyan. So kung makikita nyo na talagang lahat sumusunod, halos lahat sumusunod sa protocol ng IATF, which is nakakatuwa naman yan. Yan po yung pangatlo. Ito po ang pang-apat na gusto kong sabihin sa inyo. Ano po bang, itong Pitmaster Group, ano po bang accomplishment or mga nagawa o ginagawa? Unang-una po, pinagmamalaki po namin sa inyo na maski na po ilang buwan pa lang po kami nag-start,
Maski checkin niyo po sa BIR, ang kumpanya po namin, ang grupo po namin, nagbayad na ng malaking halaga sa tax natin, sa BIR. So, ang ibig po sabihin yan, responsable po kami na wala kaming plano na kung ano man dito sa ating negosyo na to. Maski nung, ang isa pang magandang narinig ko last week yata o this week, na ang Congress yata, nagpasa na ng isang batas na ang mga online video streaming, papatawan na ng tax na parang 5% sa gross gaming revenue. Which is, kung ako mag-i-estimate nun, dahil gaming consultant nga ako, tansyado ko ang paligid, ang estimate ko mga 1 billion na maitutulong sa gobyerno niyan, yung pinasa ng Congress na yan, 1 billion hanggang 2 billion o maybe 3 billions. So, ibig sabihin, kung ano man ang ginawa ng Congress niya, napakaganda. Ang kailangan lang, maging responsable tayong mga grupo na mga nagpapalabas na ang kapareho ng ipinasa ng Congress na yan, na sinabi ng Congress na pinapatawan nila ng 5% sa gross gaming revenue ang mga online cockfighting, cockpit or cockfighting na nag-o-online na pinapayagan ng local government na merong permit na mga local government at na mga monitor ng GAB at pinapayagan din ng IATF. So, yun ang nakita ko doon sa at least napakaganda na makakatulong tayo kung sino man ang mga gustong grupo na magpaalam lang kayo sa local government. Humingi lang tayo ng permit. Pag pinayagan tayo, yun na yun. Magbayad tayo ng tax natin para makatulong tayo sa gobyerno. Letter B, na kung ano yung nagawa namin sa charity namin. Okay? Pinapakita lang, isa-isa lang namin kung bakit namin ginawa to at kung anong intensyon namin. Yung charity namin, may mga dumarating na calamities talaga na hindi natin maiiwasan dahil siyempre, yan na talaga yan. Kapareho ng pumutok ang Taal, nagre-report lang ako sa inyo, na maski magtanong po tayo sa paligid ng Taal na yan, yung mga Batangas, paligid ng mga Batangas na yan, kami po siguro, kung hindi kami una o pangalawa, tumulong po kami na magpadala ng mga pagkain, maski na ano, dyan sa paligid na yan, maski tanong niyo po ang paligid ng Batangas na yan. At nagpapadala po kami ng mga pagkain at etc. kung ano-ano pa. Nung dumating po itong malakas na bagyo, pinapaalam lang po namin sa inyo na kapareho ng Albay, tumulong po kami, nagpadala po kami ng para sa 10,000 pamilya. Nagpadala po kami dyan ng package ng bigas, dilata, maski na anong lahat na pagkain na itinulong namin sa Albay, 10,000 pamilya. Sa Cagayan, nagpadala rin kami kagad para sa 10,000 pamilya. Pwede nyo tanungin sa mga local government nila. Sa Isabela, 10,000 rin. Isabela uli, nagpadala pa kami 10,000 uli. Cagayan de Oro, nagpadala rin po kami. Catanduanes, Santolan sa Pasig, Lemery, Agoncillo, Santa Ana Hospital, tumulong po tayo dyan sa mga alcohol, kung ano-ano, marami. Sa Quezon City, nagpadala po tayo ng marami rin. Sa Manila, nagpadala rin po kami. Marinduque, nagpadala rin po kami. Sa San Juan, nagpadala rin po kami. Nasugbo Batangas, nagpadala rin po kami. Agoncillo, Infanta Quezon, Marikina, Quezon City uli, sa Angono. Lahat po yan, lahat ng sinabi ko, be-verify nyo po yan na sa local government na talaga po nagpapadala kami at may record po kami dyan. Kaya ako po binabanggit sa inyo yan. Gusto lang na po namin paalam din na ito po ang ito sinasabi ko to, ito po ang goal namin, ang tumulong. Hindi pa po yan, ang letter C. Ang mama ko po kasi, dinadialysis. Nakikita ko po ang hirap. Pag hindi dinadialysis ang isang pasyente, ang isang tao, within a week, pwede mamatayan. Okay? Ngayon, itong grupo namin, nagkasundo po kami simula nung November
na magpapagamot kami ng 100 hanggang 500 na dialysis patient sa buong Pilipinas. Tuloy-tuloy po yan. Hanggat tumatakbo po tayo, magpapagamot po kami. Nakikipag-coordinate na po kami sa lahat ng mga local government hospitals. Yan po ang ginagawa namin sa mga dialysis namin. Tumatawag sa amin, so ganun po ginagawa namin. Letter D. Nakita po namin na ibang dialysis center, kulang ng dialysis machine. Nakikipag-coordinate na po kami sa mga dialysis sa local government hospital. Kung alin man ang mga kulang ng dialysis, especially sa mga veterans, hospital, sa Krame, o maski sa government hospital, makipag-coordinate lang po sa amin at willing po kaming tumulong bumili ng dialysis machine na idodonate po namin sa buong Pilipinas na local government. At ito po ang pinaka-importante, ito po ang sa letter E. Nakipag-coordinate na po kami sa kinaukulan dito po sa vaccine injection po para sa mga bakuna. Pinayuhan na po kami na makipag-coordinate sa NDRRMC yata o DLG o saan na as soon as dumating at meron na tayong dumating na bakuna, kami po ang unang-una na magbibigay, committed na po kami, na nakapag-ipon na po kami, nag-invest na po kami ng 300 million pesos or sa ngayon 300 million pesos ibibigay namin sa bakuna, sa mga gamot na dadating. Ibibigay po namin sa gobyerno at sila na po ang bibili at magbibigay sa inyo ng bakuna na yan. 300 million or more. Kung kinakailangan pang tumulong kami every month, tutulong pa po kami. Hindi po kami magsasawa. So sa madaling salita, ito po lahat ang ginagawa po namin, 1, 2, 3, 4. Ito ngayon po ang, malapit na po ako matapos para makapagsabong na po kayo. Ito pong, itong number 5, ito po ang nakaka-alarma sa lahat. Ito pong 1, 2, 3, 4. Napakaganda, di po ba napakaganda po ng mga plano natin? Plano namin. Hindi po ako haharap dito sa inyo. Iharap ko mukha ko dito kung hindi namin gagawin yan. At hindi namin ginagawa yan. Meron po, itong number 5, meron po kasing meron po kaming napansin at may nangyari dito sa ilang buwan naming operation na to na gustong sumira nito malinis nating intention ito sa industriya natin na alam naman natin na ito ang gusto nating gawin, tumulong sa ating mga tao. Ang unang-una na napansin namin dito, pinapasok po kami ng grupo ng mga manyonyope. Ang tawag po ng manyonyope sa Sabong, Inchope. Yan po yung mga walang hiya na sasali po sa amin, magdadala ng mga manok, pinapahina nila manok nila, binabali yung mga paa, tapos pupusa sila ng marami sa mga kalaban ng manok nila, which is napipigilan namin yon. Dahil sa experience ko at sa experience namin lahat, sa umpisa pa lang, nakikita na ng mga sintesador namin yan. Kaya ako binanggit yan, gusto lang po namin makiusap sa inyo. Binanggit na po natin kung ano po ang interest ng ating mga kasamahan na tumulong sa mga may sakit, tumulong sa gobyerno. Huwag na po nating haluan ng kalokohan itong ano natin na to. Itong ating magandang adhikain na ito. Etong pangalawa, malapit na po tayo matapos, dalawa na lang po. May tinatawag po na, sa ngayon po, ito pong website namin. 4 po ang website namin. May mga iba pang gumagawa dyan. May tiga Mindanao, may tiga Central Luzon, may mga kung saan-saan. Meron tinatawag po na hacker ng website. Kilala ko po itong grupo na to. Actually, nakausap ko na po to. Ang trabaho po nito, mang-hack
ng website at manghihingi ng pera. Guguluhin lang po niyan. Patitigilin, guguluhin, hindi ka makapasok, hindi ka makakataya. Para mapilitan kang kausapin sila at magbibigay ka ng pera. Nangyari po sa amin yan. Nakipag-usap po sa amin yan. At may binabanggit pang mataas na opisyal pa na kailangan daw nilang bigyan. Which is, ine-explain ko sa inyo, tsaka ako na sasabihin ko ano yung story pa niyan. Ito ang huling-huli na yan dalawang yan ang sumisira, yan ang nakaka-alarma na etong pangatlo importante po ito. Ito po kasing pangatlong ito. Meron po kasing isang gambling lord na pinakamalaking gambling lord. The most powerful gambling lord sa buong Pilipinas po ito. Na meron din po siyang online na sabong. Kinausap niya po ang mga LGU dahil sa power niya na wala nang katapusan. Napakatagal na po may power na ito, busog na po ito, ayaw pang tumigil. Lahat ng power gusto niya kanya. Lahat ng sugal gusto niya kanya. Pati nga COVID, akala yata niya, maganda yon. Nagkaroon din po siya. At kamuntik na po namatay. Sayang nga po. Sana nakuha na niya ng tuloy-tuloy. Ang ginawa po nitong tao na to, kinakausap niya po, dalawang bagay ang kinakausap niya na nakaka-alarma. Kinakausap niya po ang mga LGU na kung pwede, kung saan man ang mga operasyon ng mga kalaban niya, pinapakancel niya ang permit sa mga local government, which is nakarating po sa amin yan. Biktima rin po kami niyan local government na yan. Yung gambling lord na yan. Sinabihan po kami na hindi naman ng local government na pinapatanggal ng lisensya, pinapakancel ang permit namin dahil kami po ay may ordinansa. Hindi po kami nag-ooperate sa isang bayan o isang probinsya na walang ordinansa ng local government dahil yan po ang batas. Pinapakancel po at sinabi po sa amin ng local government na kinausap po sila ng yung powerful na gambling lord na yan na i-cancel. At hindi pa po yan. Pulis na lang, RD, tsaka PD. Kinausap din niya, pinapuntahan yung area namin, hinahanapan kami ng butas. Wala pong makitang butas sa amin dahil kami, lahat ng ginagawa namin ngayon, lahat studio lang. Lahat ng, yung cockpit namin, ginagawa namin studio lang para walang tao. Sumusunod po kami sa protocol ng IATF. At wala po nagkakasakit sa amin. Ngayon, dumating ang mga pulis sa amin, nakita nila, may permit kami, lahat. May nagsabi sa amin na ang nag-utos po sa kanila, ito pong powerful na gambling lord na ito. Kasi ipatatanggal daw sila pag hindi sila sumunod. Hindi po ba nakakasawa na to? Wala na bang katapusan ng power nitong gambling lord na to? Ito ang huling-huli na lang po. Ito ang isang pinaka-importante. May isa po kasing babae na nasa pwesto. Isang powerful na babae na nakapwesto sa isang posisyon na talagang mataas sa posisyon po siya. Napakalakas po niya. Magkababayan pa ho ito tsaka yung gambling lord. At mukhang itong babaeng to, ang karir nito, nanggaling din po sa gambling lord nito. Itong posisyon nitong babae na to, nakausap ko na yung, kilala ko rin po ito, magkakilala kami. Hindi ko lang po maintindihan kung bakit na galit sa akin. Kung ano po sinasabi niya. Nakausap ko yung mga abogado niya. Sinasabi na niya na ang kanilang opisina hindi pwedeng humawak ng sabong. Dahil ang sabong, sinabi na rin ng mga abogado niya, ang batas ng sabong nasa Local Government Code, Republic Act 7160. 7160. Ang Republic Act, ang RA is Republic Act 1991 po yan. Ang Congress po ang nagbigay ng power
sa local government na humawak at magbigay ng permit sa sabong at mag-regulate ng sabong. Mas kinagamitin sa online yan, local government pa rin po yan. Dahil ang online is not gambling. Tools lang po ang online. Okay? Ang Congress po ang nagbigay dyan, nirerespeto po natin dahil Republic Act yan. Pinirmahan ng Senate yan at pinirmahan din po ng Presidente yan 1991. Ibig sabihin, batas po yan. Dapat irespeto natin. Etong babaeng to, pinipilit niya dahil sa lakas ng koneksyon niya na hawakan niya, alisin sa local government. Papayag po ba tayo, mga local government, na alisin sa inyo ang power at hawakan itong babaeng to? Para lang mahawakan nila nung gambling lord na yan, ang palaro na yan. Lahat na lang ng palaro gustong hawakan yan. Ngayon, para matapos na to, ayoko nang pahabain pa to. Gusto ko lang, bago ako magpaalam, etong letter B, tsaka letter C na yan, yung babaeng yan, tsaka yung hacker na yan, pag hindi kayo tumigil, bibigyan ko ng pangalan yan. Meron akong pinangahawakan. Lahat ng katarantaduhan nyo ilalabas ko. Tandaan nyo yan. Ayaw kayong tumigil. Kayo ang kalawang ng industriya ng sabong. Hinahaluan nyo lahat ng kalokohan. Inaayos namin. Gusto nyo lahat, kunin nyo lahat. Gusto nyo lahat, guluhin. Ngayon, yan lang masasabi ko. Paghandaan nyo kayong dalawa. Ikaw babae, saka ikaw hacker, umanda ka, harapin ko kayo maski saan. Tandaan yan. At marami pong salamat. Pasensya na po. At nadala lang po tayo ng emosyon dahil ang pinaglalaban ko ang taong bayan. Hindi po itong hanap buhay na to. Hindi ko po kailangan to. At marami pong salamat. At sumunod lang po tayo sa IATF para humaba ang ating ang sabong. Mag-enjoy po tayo. Marami pong salamat. Merry Christmas and a Happy New Year. Marami pong salamat. Okay.